Kumusta? Welcome ulit sa Lenda Academy. Ngayon naman, iset up natin ang buong team ninyo. Matututunan natin kung paano mag-invite ng bagong user, ano ang ibig sabihin ng bawat role, paano gumawa ng bagong branch, at kung saan nakaset ang MFA policy para mas secure ang mga account. Mula dito sa dashboard, i-click natin sa sidebar ang users. Tara! Ito ang users page. Dito nakalista ang ibang may login sa Office app ninyo. Ang sarili ninyong account, hindi kasama sa listahan ha. Kada user, kita ang pangalan, ang email, ang role niya at kung active ba ang account. Sa demo natin, ito ang System Administrator, Super Admin ang role niya, si Ana Reyes Finance ang role, at ito ang Collector login ni Maria Santos para sa Collector app sa field. Tandaan ang page na ito, admins lang ang nakakapasok. Mag-invite tayo ng bagong staff, i-click ang Add User. Ayan ang form. Si Liza Cruz ang idadagdag nating i-type ang first name, tapos ang last name, at ang email niya. Pansinin ninyo itong send an email, invite naka-check ito by default, at ito talaga ang recommended. Makakatanggap si Liza ng email na may secure link at siya mismo ang magsiset ng sarili niyang password. Walang temporary password na ipapasa-pasa, mas ligtas. Ngayon, ang role ito ang nagde-determine kung ano ang makikita at magagawa ni Liza sa system. May admin para sa full access, operations manager, branch manager na nakalimit sa isang branch, finance auditor na view-only, staff para sa day-to-day encoding, at collector para sa field app. Subukan nating piliin ang finance. Ayan, may babala. Cross-branch role ito. Kaya kahit saang branch, makikita niya ang records, pero si Liza, staff lang talaga, ibalik natin sa staff. At ang branch, iwanan natin sa default, ang active branch natin. Kapag ayos na ang lahat, i-click ang Send Invite. Yan. Invite sent. Hanapin natin si Liza sa listahan. I-type ang pangalan niya sa search. Ayan siya, nasa listahan na. Staff ang role at active na ang account. Ang gagawin na lang niya, buksan ang email, i-click ang link, at mag-set ng password niya. May 7 na araw siya para gawin iyon bago mag-expire ang invite. Sunod naman ang branches. Sa sidebar, i-click ang branches. Dito nakalista ang mga operating branch ng kumpanya ninyo. Importante ito, ang bawat branch. Hiwalay ang mga borrowers, collectors, loans, payments, at reports niya. Sa demo natin, isa pa lang ang branch ang main branch. Dagdagan natin. I-click ang new branch. Una, ang branch code maikli at unique tulad ng North. Tandaan ninyo hindi na ito mababago pagkatapos. Tapos ang branch name, North Branch at ang address nito. Itong opening cash balance, isang beses lang ito sineset sa simula, kaya lalaktawan muna natin sa demo. At pwede rin kayong pumili ng branch manager dito. Kapag tapos na, i-click ang create branch. Ayan, gawa na ang North Branch, may sarili na itong page. May users button dito sa taas, i-click natin. Ayan, kita ninyo tayo mismo, naka-assign na agad sa North Branch. Kapag kayo ang gumawa ng branch, automatiko kayong nadadagdag dito para hindi kayo mawalan ng access. Ngayon, i-assign natin si Liza, i-search, ang pangalan niya, ayan siya, tapos i-click ang assign, ayan, kasama na siya. Isa pang mahalaga gawin nating default branch ni Liza ito, i-click ang make default. Kita ninyo ang star? Ibig sabihin, pag login ni Liza, diretso na siya sa North Branch at ang mga records ng branch na ito ang makikita niya. Ngayon, panoorin ninyo ito. Balik muna tayo sa loans page. Kita ninyo, andito lahat ng loans natin. Tapos tingnan ninyo dito sa taas, may bago sa top bar. Ito ang branch switcher, lumitaw ito dahil dalawa na ang branch na naka-assign sa atin. Naka-main branch tayo ngayon, i-click natin, tapos piliin ang North Branch. Ayan ha, walang laman. Bago pa lang kasi ang North Branch, lahat ng existing na loans nasa main branch nakatali. Ganyan kahiwalay ang records ng bawat branch. Ibalik natin sa main branch. I-click ang switcher, tapos ang main branch. Ayan, bumalik lahat ng loans. Ang mga cross-branch role naman, operations manager, finance, at auditor, may extra option pa sila na all branches para sabay-sabay nilang makita ang records ng lahat. Pero ang staff na naka-isang branch lang,
Walang switcher sa top bar nila, ang sariling branch lang nila ang makikita nila. Isa pang importante bago tayo magtapos ang MFA policy, puntahan natin ang settings, tapos dito sa kaliwa, i-click ang security. Ayan ang tatlong MFA switches, pwede ninyong i-require ang MFA para sa admins, sa staff, o sa collectors. Kapag inon ninyo ito, sa susunod na pag-login ng user, hihingan siya ng one-time code galing sa Authenticator app. May QR code na isa-scan at recovery codes na itatabi. Para sa demo natin, hindi muna natin ito i-on, pero sa totoong operations, i-require ninyo ito para sa admins man lang. Nandito rin ang IP allow list para sa opisina, kasama iyan sa professional plan. Panghuli, paano kapag may umalis sa kumpanya? Balik tayo sa users. Halimbawa, nag-resign si Ana Reyes, i-click ang deactivate sa row niya, tapos i-confirm. Ayan, inactive na ang account niya, hindi na siya makakapag-sign in, pero buo pa rin ang history ng mga ginawa niya sa system. At kapag bumalik siya, i-click lang ulit ang activate. Ayan, active ulit. Isa pang protection ha, hindi ninyo may deactivate ang huling active na admin para hindi kayo maka-lockout sa sarili ninyong system. At iyan ang team setup. I-recap natin. Una, sa users page kayo mag-invite ng bagong team member, piliin ang tamang role, at hayaan silang mag-set ng sarili nilang password sa pamamagitan ng email invite. Pangalawa, ang branches bawat branch, hiwalay ang records, at ang branch switcher sa top bar ang lilipat-lipat ng view ninyo. At pangatlo, ang security, nandyan ang MFA policy sa settings, at kapag may umalis sa team, i-deactivate lang ang account, hindi ito nabubura, kumpleto pa rin ang audit history. Sa susunod na module, ilalarawan natin ang buong settings ng organization ninyo. Branding, loan defaults, at mga feature switches. Kita-kita tayo doon!